Nagmadali sina Zhao Zumei, Chen Yangxi, at Fu Changding para salubungin si Fang Ping. Ipinagyabang ng ating bida na naprotektahan daw niya ang kanyang dangal. Nakapatay nga raw siya ng isang peak rank 5, isang elementary rank 5 at maraming rank 4 martial artist. Nagtanong si Lu Fengro kay Huang Jing kung inutusan ba raw ng mga ito si Fang Ping na pumatay ng mga rank 5. Tumugon naman si Huang Jing nang bakit daw nila ito ipapagawa sa isang rank 3 na tulad ni Fang Ping. Nag-alala ang tatlo noong bigla na lang natumba ang ating bida. Malala nga raw ang mga tinamo nitong pinsala kaya dapat na nga raw itong madala sa pagamutan. Kumalat agad ang balita ng paglampas ni Fang Ping sa depensa ng mga kalaban para makabalik ito sa Hope City. Kahit isa nga lang daw itong advanced rank 3 ay nakapatay na raw agad ito ng isang peak rank 5 at nagawa rin itong makatakas sa kamay ng isang rank 6 martial artist. Sinabi ng isang babae na hindi raw kapanipaniwala na makakapatay ng isang peak rank 5 ang isang rank 3, maniniwala nga raw siya kung rank 4 lang ang napabalita na napatay nito. Tumugon naman ang gwardyang lalaki nang ganoon rin daw ang una niyang naisip, pero hindi nga raw biro ang tindi ng mga tinamo nitong pinsala. Narinig nga raw niya na hinabol ito ng isang rank 6 martial artist ng mahigit sa 100 milya bago ito nakabalik doon, at nakita niya rin daw ng sarili niyang mga mata ang mga rank 5 badge na suot nito. Sinabi ng gwardyang lalaki na simbolo nga raw ng katayuan ng isang catacombs martial artist ang mga suot ng mga itong badge. Makukuha nga lang daw nila ang badge ng isang catacombs martial artist kapag namatay na ito. Hindi naman daw siguro ito basta na lang makakapulot sa daan ng ganoon karaming badge. Sinabi ng babae na may katwiran nga raw ang mga nabanggit ng gwardyang lalaki. Tinanong ni Advisor Lu Fengro kung nababaliw na ba raw ang ating bida. Sinabi niya nga raw na mag-ingat ito sa trap ng mga tao na may galit sa kanya pero bakit nga raw umalis ito nang mag-isa sa kinabibilangan nitong grupo. Nangatwiran si Fang Ping na nagalit nga raw siya dahil lagi nga raw ipinapamukha ni Advisor Tang Feng na wala siyang lakas ng loob na makipaglaban, umalis nga raw siya para patunayan na mali ang tingin nito sa kanya. Tinanong ni Advisor Lu Fengro kung bakit nga raw nagpapaapekto ang ating bida sa mga ganoong kasimpleng probokasyon. Naisip ni na Tang Feng at Huang Jing na wala nga raw silang masabi kahit na alam nila na sila ang tinatamaan ng pag-uusap ng mga ito. Sinabi ni Fang Ping na paulit-ulit nga raw siyang pinagsasabihan ni Advisor Tang Feng, hanggang sa umabot na sa punto na parang hindi na niya matatawag na lalaki ang kanyang sarili kapag wala siyang ginawa. Tinanong din ni Fang Ping kung papayag ba raw ang kanyang teaching advisor na tawagin na isang duwag ang isa sa mga estudyante nito. Sumagot si Advisor Lu Fengro nang wala nga raw siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Tinanong niya ang ating bida kung bakit nabanggit nga raw ni Fu Changding na mahina ito sa mga direksyon. Nangatwiran si Fang Ping nang wala nga raw itong katotohanan, paano nga raw siya makakabalik doon kung talagang mahina siya sa direksyon. Binago na ni Fang Ping ang kanilang usapan at sinabi na may mahalaga nga raw siyang impormasyon na dapat malaman ng lahat. Marami nga raw siyang nawalang energy stone at naiwang sandata para lang masigurado niya na makakabalik siya doon ng mabilis. Binanggit na ni Fang Ping na papasugod daw sa kanila ang hukbo ng mga taga-Eastern Sunflower City at naglalakbay nga raw ang mga ito mula sa silangang ruta. Nagulat ang lahat sa impormasyon na kanilang narinig, tinanong nila ang ating bida kung sigurado ba raw talaga ito na aatake din sa kanila ang mga taga-Eastern Sunflower City. Tumugon si Fang Ping nang nakita niya nga raw mismo ang hukbo ng mga ito noong makalabas siya sa loob ng Forest of Beast, may badge nga raw siya ng ilan sa mga miyembro nito. Tiningnan nilang lahat ang badge na iniabot ng ating bida, wala nga raw duda na badge nga raw ito ng mga taga-Eastern Sunflower City. Sinabi ni Wu Quishan na lubos na nga raw palang mapanganib ang kinalalagyan nilang sitwasyon, kailangan niya nga raw agad itong maipaalam kay General Shu. Nakaramdam ng galit si Advisor Tang Feng habang tinitingnan nito si Fang Ping. Lumapit ito at bigla na lang nitong sinampal ang ating bida. Nagulat sina Lu Fengro at Huang Jing sa pananampal na ginawa ni Tang Feng. Nagtanong si Huang Jing kay Tang Feng kung bakit daw nito sinampal ang ating bida. Tinanong ni Advisor Tang Feng kung bakit hindi raw agad sinabi sa kanya ni Fang Ping ang ganoon kahalagang impormasyon noong sandaling makita niya ito. Sumagot ang ating bida nang hindi niya nga raw ito masyadong pinagkakatiwalaan, paano niya nga raw sasabihin dito ang ganoong kahalagang impormasyon ng sila lang dalawa. Tinanong ni Fang Ping si Din Huang Jing kung tama ba raw ang kanyang ginawa.
Tumugon si Din Huangjing nang wala nga raw mali sa ginawa nito, kung nagkataon nga raw na isang espiya si Tang Feng ay malamang nga raw patay na ito ngayon. Tinanong ni Advisor Tang Feng kung bakit hindi naman daw agad sinabi ng ating bida ang nalalaman nitong impormasyon noong makapasok na sila sa loob ng Hope City. Pinaliwanag ni Fang Ping na marami nga raw makakarinig sa kanila, hindi niya nga raw agad ito ipinaalam dahil iniiwasan niya nga raw na mataranta ang mga tao sa buo nilang kampo. Sinabi ni Fang Ping na wag daw sanang magagalit sa kanya si Advisor Tang Feng, pero dapat nga raw nitong gamitin ng tama ang utak nito. Tinanong ni Advisor Tang Feng kung ano raw ang gustong palabasin ng ating bida. Sinabihan ni Lu Fengro si Tang Feng nang tumigil na nga raw ito, ang mahalaga nga raw ay nabigyan sila ni Fang Ping ng isang napakahalagang impormasyon. Sinabi rin ni Lu Fengro na wag nga raw kakalimutan ni Tang Feng na may atraso pa ito sa kanya. Nangatwiran si Tang Feng nang naiinis lang daw siya dahil hindi ito agad sinabi ni Fang Ping ng mas maaga, ang ganoon nga raw kahalagang impormasyon ay makakapagdikta kung mananatili bang nakatayo ang kanilang Hope City. Bigla na lang hinawakan ng ating bida ang ulo nito. Nagulat ang lahat noong bigla na lang itong natumba. Sinabi ni Fang Ping na ayos lang daw siya, tinamaan nga raw kanina ng pag-atake ng isang rank 6 ang kanyang ulo, malamang nga raw ay nahilo lang siya dahil tinamaan ulit siya ngayon sa kanyang ulo. Tinanong ni Advisor Lu Fengro kung totoo bang tinamaan ang ulo nito ng pag-atake ng isang rank 6. Naisip ni Fang Ping na hindi naman daw siya nagsisinungaling, sinampal nga raw siya ni Tang Feng at isa nga raw itong rank 6 martial artist. Pinagsabihan ni Din Huangjing si Advisor Tang Feng sa pagiging pabigla-bigla nito. Nagtaka naman si Tang Feng kung bakit nakaramdam ng pagkahilo ang ating bida gayong hindi niya naman daw ito sinampal ng malakas. Sinabi ni Fang Ping kay Din Huangjing na halos muntikan na nga raw siyang mamatay, pero isa nga lang daw revival pill ang ibinigay ng mga ito sa kanya. Ganoon ba raw talaga ang pagtrato ng mga ito sa isang bayani na nagpakahirap para makapaghatid agad doon ng isang mahalagang impormasyon? Tumugon si Din Huangjing nang hindi niya naman daw ito binabarat. Kinakapos nga lang daw talaga sila sa mga resources nang dahil sa paghahanda nila sa nalalapit na digmaan. Maaari nga raw nitong sabihin sa kanya kung ano ang gusto nitong reward. Sinabi ni Fang Ping na kaunti lang naman daw ang kanyang hihingin, gusto niya lang daw ng 2,000 academic points, 2 revival pills at handa raw siyang ipatrade sa isang B-grade sword ang kanyang 2 C-grade weapon. Naisip ni Din Huangjing na nagkakahalaga nga raw ng 2,000 academic points ang B-grade weapon na gustong makuha ni Fang Ping, at nagkakahalaga lang daw ng tig 500 academic points ang 2 C-grade weapon na ipapapalit nito. Ang kabuuan nga raw ng reward na hinihingi nito ay mahigit na sa 100,000,000 at ang mga martial artist lang daw na kalibel ni Lu Fengro ang pinapayagang gumamit ng mga B-grade weapons. Binanggit ni Fang Ping na nawala nga raw sa kanya ang lahat ng kanyang energy stones at mga nakuhang sandata para lang makapaghatid siya doon ng impormasyon, ibinigay niya nga rin daw sa mga ito ang 2 C-grade weapon na kanyang nabawi. Sinabi ni Din Huangjing na hindi pa nga raw kinakailangan ng ating bida na gumamit ng isang B-grade weapon. Tinanong ni Fang Ping kung alam ba raw nito kung ilang beses siyang muntikang mamatay bago siya nakabalik sa Hope City. Magawa niya nga lang daw mabuhay ay ginamit na niya ang lahat ng mga pills na dinala niya sa pagpasok sa loob ng catacombs. Nagparinig din si Fang Ping na maaari naman daw siyang magtago na lang sa isang ligtas na lugar kaysa sa bumalik doon pero hindi niya nga raw ito ginawa. Muli na namang nagalit si Advisor Tang Feng sa mga sinabi ng ating bida. Sinabihan ni Fang Ping si Advisor Tang Feng nang tanungin nga raw muna nito ang sarili nito. Kung iba nga raw rank 3 martial artist ang nasa kanyang posisyon, maglalakas ba raw kaya ang mga ito ng loob na lumampas sa depensa ng mga kalaban at ilagay sa panganib ang kanilang buhay? Madali nga lang daw kay Advisor Tang Feng na questionin siya dahil hindi ito ang nasa kanyang posisyon. Nakita rin naman daw nito na kung hindi ito dumating ng maaga ay malamang nga raw namatay na siya sa kamay ng isang catacombs rank 6 martial artist. Tinanong ni Fang Ping si Advisor Tang Feng kung maglalakas rin daw ba ito ng loob na dumaan sa isang mapanganib na lugar, kahit na alam nito na napakaraming high-ranked martial artist ang nag-aabang dito. Sinabi ng ating bida na wala naman daw siyang intensyon na gamitin sa pangsarili niyang kapakanan ang kanilang unibersidad, gusto niya lang daw makakuha agad ng maraming resources nang sa ganoon ay mas mabilis siyang makapagpalakas. Iyon nga lang daw ang tanging paraan para mas malaki pa ang maiambag niya sa kaligtasan ng sangkatauhan. Tinanong ni Fang Ping kung mali ba raw na mag-isip siya ng ganoon.
Naisip ni Din Huangjing na mas mabuti nga raw kung hindi na lang magsalita si Tang Feng dahil alam naman ito na hindi na ito mananalo sa argumento. Sinabi ni Din Huangjing na wala nga raw mali sa mga dahilan na binanggit ng ating bida, papayag na nga raw siya na ibigay ang mga hinihingi nito. Naisip ni Huangjing na sa katunayan nga raw niyan ay hindi raw talaga dapat humihingi ng kahit na ano ang ating bida dahil may tungkulin nga raw ito. Pero nararapat nga lang daw itong makatanggap ng malaking reward nang dahil sa laki ng naibigay nitong impormasyon. May pagka-praktikal nga raw ang mga gaya nilang martial artist kaya naiintindihan niya ang paghingi nito ng mga resources para mabilis na makapagpalakas. Nagpasalamat agad ang ating bida sa naging pagpayag ni Din Huangjing. Sinabi ni Din Huangjing na magpahinga na raw muna ang ating bida at babalik na raw ito mamaya sa Magic University. Nagtaka si Fang Ping kung bakit napakaaga nga raw ng kanyang pagbalik, tinanong niya si Din Huangjing kung paano naman daw ang iba niyang mga kaklase. Tumugon si Din Huangjing nang kailangan pa raw ng mga itong manatili doon para palakasin ang kanilang depensa. Sinabi ni Fang Ping na hindi raw muna siya babalik, kapag ginawa niya nga raw ito ay iisipin ng iba na isa siyang duwag. Nagtanong na lang siya kay Din Huangjing kung maaari na ba raw niyang makuha agad ang mga matatanggap niyang academic points, revival pills at B-grade weapon. Mamadaliin niya nga raw ang kanyang pagpapagaling hanggang sa makayanan na ulit niyang makipaglaban. Tumugon si Din Huangjing nang maaari niya nga raw itong magawa ng paraan, pero hindi nga raw nito magagamit doon ang mga makukuha nitong academic points. Sinabi ni Fang Ping na gusto niya nga raw agad itong makuha para may maiwanan siya sa kanyang pamilya kung sakali mang masawi siya sa gitna ng labanan. Naunawaan na ni Din Huangjing kung bakit gusto na agad itong makuha ng ating bida. Mukhang buo na nga raw ang desisyon nito na manatili muna doon, ipapadala niya nga raw agad dito ang mga hiningi nitong rewards. Papaalis na ngayon sina Din Huangjing at advisor Tang Feng. Napahinto si Tang Feng noong banggitin ng ating bida ang kanyang pangalan. Sinabi ni Fang Ping na hindi niya nga raw makakalimutan na iniligtas siya ni advisor Tang Feng. Pero napagtanto niya rin daw na mas malaki ang utang nito sa kanya dahil mas marami nga raw siyang naligtas na buhay sa inihatid niyang impormasyon. Dapat nga raw yata ay binibigyan din siya nito ng kahit na anong kabayaran gaya na lang ng mga revival pills. Tumugon naman si advisor Tang Feng nang babayaran niya nga raw ang utang na tinutukoy ng ating bida kapag nagawa siya nitong matalo. Lumabas na si advisor Tang Feng at isinara nito ng malakas ang pintuan ng kwarto. Natuwa si advisor Lu Fengro dahil may lakas ng araw ng loob ang ating bida na inisin si Tang Feng, mukhang natuto nga raw ito sa kanya ng tama. Nagtaka si Fang Ping kung bakit huminto sa pagtawa ang kanyang teaching advisor. Pinayuhan ni advisor Lu Fengro ang ating bida nang bumalik na raw agad ito dahil malubha nga raw ang mga tinamo nitong pinsala. Dalawang syudad nga raw ng catacombs ang aatake sa Hope City at sa mga susunod nga raw na araw ay maaari nang magsimula ang digmaan. Sinabi ni Fang Ping na naroon pa rin daw ang mga kaklase niyang rank 2, kapag wala nga raw siyang lakas ng loob na manatili doon ay paano na nga lang daw niya haharapin ang mga malalakas na kalaban na makakaharap niya sa hinaharap. Sinabi ni advisor Lu Fengro na hindi pa raw makakaalis ang ibang mga Magic University students dahil wala raw ang mga itong pagpipilian. Makakaalis na nga raw doon ang ating bida dahil malaki na nga raw ang naiambag nito kumpara sa ibang mga estudyante. Sinabi ni Fang Ping na tingin niya naman daw ay magagawang mapatay ng mga Grandmaster ng kanilang Sino Nation ang lahat ng kanilang mga kalaban. Sinabihan ni advisor Lu Fengro ang ating bida nang nangangarap nga lang daw ito. May 13 syudad nga raw sa loob ng Magic City Catacombs kaya ibig sabihin noon ay hindi rin bababa sa 13 rank 9 City Lord ang kanilang makakalaban. Nasa 30 nga lang daw ang bilang ng mga rank 9 Grandmaster na nasa kanilang panig. Kapag nagpakita pa nga raw ang ibang mga rank 9 na naninirahan sa mga liblib na bahagi ng catacombs ay tiyak nga raw na hindi na nila mapoprotektahan ang Hope City. Sinabi ni Fang Ping na mas lalo nga raw siyang nagkadahilan para manatili doon. Kapag siya na nga lang daw ang nakaligtas sa kanilang lahat, sino na nga lang daw ang makakaalala ng mga kabayanihan na kanyang nagawa? Pinaliwanag ni Lu Fengro na kapag daw nagkakaroon ng digmaan sa loob ng catacombs ay mas marami raw ang bilang ng mga namamatay sa mga low-ranked martial artist. Kung gusto nga raw talaga nitong manatili doon ay kailangan nga raw nitong siguraduhin na hindi ito mamamatay. Sinabi ni Fang Ping na tingin niya nga raw ay napakatagal pa niyang mabubuhay. Nagtaka si advisor Lu Fengro kung ano raw ang ginagawa ng ating bida.
Tinanong ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung wala ba raw itong napapansin na kakaiba sa kanya. Inobserbahan ni Advisor Lu Fengro ang paa na ipinapakita ng ating bida. Nagulat siya noong mapagtanto niya na mala mercury ng araw ang mga bone marrows nito sa ibabang bahagi ng katawan. Bigla na lang binuhat ni Advisor Lu Fengro ang ating bida, ibang-iba ng araw ang bigat nito kumpara noon. Nagtanong din siya kung paano nga raw ito nagawa ng ating bida. Naisip ni Fang Ping na parang araw siya ngayong isang tuta na binuhat ng kanyang amo. Mamamatay nga raw siya sa kahihiyan kapag may ibang nakakita sa sitwasyon niya ngayon. Pinakiusapan ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung maaari na ba raw siya nitong ibaba. Bago pa siya maibaba ni Lu Fengro ay dumating na agad doon ang kanyang mga kaibigan. Naisip ni Fang Ping na mukhang na-jinx niya nga raw ang kanyang sarili. Sinabi ni Advisor Lu Fengro na iiwanan na niya raw ang mga ito doon dahil may kailangan pa raw siyang gawin. Naisip ni Fang Ping na mukhang nakalimutan nga raw ng kanyang teaching advisor na isa siyang pasyente. Nagtinginan ang mga magkakaibigan para magsenyasan kung sino ang unang magsasalita. Si Fu Changding na lang ang naglakas ng loob na kausapin ang ating bida. Sinabi ni Fang Ping na wala raw ang mga itong kasalanan sa kanyang pagkawala dahil siya naman daw ang pumili ng pinuntahan niyang ruta, pero hindi pa rin daw maipagkakaila na nasaktan ng mga ito ang kanyang damdamin. Iniabot ni Fang Ping ang kanyang kamay at sinabi kay Chen Yangxi na bigyan daw siya nito ng ilang revival pills para maibsan naman ang kanyang pagdadamdam. Agad na hinanap ni Chen Yangxi ang mga nakatago niyang revival pills. Nagulat ang mga magkakaibigan dahil hindi nila inasahan na ibibigay nga ni Chen Yangxi ang hinihingi ng ating bida. Sinabi ni Fang Ping na saka na lang daw siya bigyan ni Chen Yangxi kapag dumating na ang araw na kailanganin niyang iligtas ang buhay nito. Tinanong na lang niya ang kanyang mga kaibigan kung may nag-iisip pa rin daw ba doon na isa siyang duwag, alam na rin daw ba ng mga ito na nakakaya na niya ngayong pumatay ng mga malalakas na kalaban. Sinabi ni Yang Xiaoman na wag na nga lang daw siyang ililigtas ng ating bida kung sakali mang manganib ang kanyang buhay, wala nga raw siyang pera na maipapambayad dito. Tinanong ni Fang Ping kung kailan niya naman daw sinabi na ililigtas niya ito. Sinabihan niya si Yang Xiaoman at Zhao Lei nang kailangan daw muna ng mga itong maglabas ng 10 revival pills bago pa niya ang mga ito tulungan at iligtas. Iginiit ni Yang Xiaoman na hindi niya nga raw kakailanganin ang tulong ng ating bida. Nainis naman si Zhao Lei dahil nadamay na naman daw siya sa away ng dalawang ito. Nagtanong si Fu Changding kung talaga nga bang nakapatay ang ating bida ng isang peak rank 5 martial artist. Tinanong ni Fang Ping kung nagdududa ba raw ito sa kanyang kakayahan. Sumagot si Fu Changding nang hindi naman daw sa ganoon, pero dapat nga raw nitong isipin na nalalapit ng magsimula ang digmaan. Malamang nga raw ay dalhin dito ng iba nilang mga kakampi ang mga kalaban nilang rank 5 dahil sa balita na nakakaya na nitong pumatay ng mga rank 5 martial artist. Mas mabuti nga raw kung sabihin nito ang totoo kung paano talaga ito nagkaroon ng mga rank 5 badge. Naisip ng ating bida na tama nga raw si Fu Changding, kapag pinalaban nga raw siya ng iba sa mga rank 5 na kalaban ay magiging katapusan ng araw niya. Pinaliwanag na ni Fang Ping na napatay niya lang daw ang mga rank 5 nang dahil sa ginamit niyang estratehiya. Pero ipinagmalaki niya rin na pinatay niya nga raw ang mga nakalaban niyang rank 4 gamit ang sarili niyang lakas. Natuwa ang mga magkakaibigan sa naging pag-amin ng ating bida. Sinabi ni Zhao Zumei na narinig nga raw niya na may mga rank 5 badge na dala ang ating bida, tinanong niya kung maaari ba raw nila itong makita. Namangha ang lahat sa dami ng mga badge ng mga mid-ranked martial artist na nakuha ni Fang Ping. Nagtanong si Zhao Zumei sa kanyang mga kaibigan kung kailan daw kaya siya makakakuha ng isang rank 5 badge. Naisip naman ni Fu Changding na mas lumaki pa nga raw ngayon ang agwat ng lakas ng ating bida kumpara sa kanya. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang mga kaibigan nang tingnan nga lang daw ng mga ito ang kanyang mga badge at wag nga raw ang mga itong kukuha. Naisip ng apat na hindi naman daw sila kagaya ni Fang Ping na may pagkamakapal ang mukha. Pagkalipas ng ilang oras ay natanggap na ng ating bida ang lahat ng mga reward na ipinangako ni Din Huangjing. Hawak na ngayon ni Fang Ping ang isang bagong sandata na halos nagkakahalaga ng 50 milyon. Naisip ni Fang Ping na may sapat na nga raw siya ngayong wealth value para mapatibay ang mga bone marrows ng kanyang upper limbs. Malubha nga raw ang tinamong pinsala ng kaliwa niyang braso, pero dapat nga raw siyang makapagpagaling agad bago magsimula ang digmaan.
Mapapalakas niya nga raw ang kanyang katawan at vitality sa pamamagitan ng pag-forging sa kanyang mga bone marrows na siya ring magpapabilis ng kanyang pagpapagaling. Ang mga rank 8 Grandmaster nga raw ay mga binansagang Iron Man nang dahil sa taglay ng mga itong bone marrows, mayroon nga raw ang mga itong high defense at mabilis na restoration speed. Sumapit na ang dilim pero patuloy pa rin sa pag-bone forging ang ating bida. Naisip ni Fang Ping na nadaragdagan pa rin daw ang limit ng kanyang vitality simula nang lumampas ito sa 999 na kal. Ang pagtaas nga raw ng limit nito ay nangangahulugan din ng paglakas ng kanyang katawan at sa paglaki ng kapangyarihan na magagamit niya sa kanyang mga pag-atake. Ang revised version nga raw ng kanyang Manic Explosion ay napahinto sa 4 na magkakasunod na pag-atake at hanggang 350 kal lang daw ang maximum ng nagagamit niyang vitality. Nagawa niya nga raw mapatay ang nakalaban niyang rank 4 martial artist nang dahil sa patuloy niya itong inatake ng inatake. Ang isang araw totoong ultimate move ay dapat nakakapatay ng kalaban gamit lang ang isang pag-atake. Ang kanyang araw Manic Explosion ay mas lalong lumalakas kapag patuloy niyang naaatake ang kanyang kalaban. Madali man daw itong matutunan pero napakadali rin daw makita ang kahinaan nito. Kapag napigilan nga raw ng isang malakas na kalaban ang mga magkakasunod niyang pag-atake ay hindi na niya nga raw mapapalabas ang pinakamalakas na pag-atake ng kanyang Manic Explosion. Ang pinakalamang niya nga lang daw sa mga kasabayan niya ng rank ay ang walang ubos na supply ng kanyang vitality, pero kulang na kulang pa rin daw siya sa battle experience, sa estratehiya at sa pangpatay na teknik. Sa mga pinagdaanan niya nga raw ay napagtanto niya na ang catacombs nga ang pinakamagandang lugar para magsanay. Sa gitna nga raw ng magaganap na digmaan ay susubukan niyang mapaabot sa 5 consecutive slashes ang kanyang Manic Explosion. Kapag nakalabas na nga raw siya sa catacombs ay susubukan na niyang mag-breakthrough sa pagiging isang peak rank 3 at hahanap rin daw siya ng isang malakas na teknik na naisasagawa gamit lang ang isang pag-atake. Sa bilis nga raw ng kanyang paglakas ay sigurado siya na magagawa niyang makapasok sa top 3 ranking ng mga rank 3 martial artist. Marahil nga raw ay maabutan na rin agad niya ang lakas na taglay ni Wang Jinyang. Napaisip din si Fang Ping kung nakapag-breakthrough na ba raw kaya si Qin Fengqing. Hindi nga raw ito makakasabay sa bilis ng kanyang paglakas dahil mukhang siya nga raw ang napili para maging tagapagligtas ng kanilang mundo.